Hindi lamang mga Pinoy, kundi pati mga Hapon ay nakiisa sa pagbati kay former Philippine President Rodrigo Duterte sa kanyang ika-81 kaarawan. Si Guy Saito magbabalita mula sa Tokyo, Japan. Hindi lang mga Pilipino nagpakita ng suporta kay former President Rodrigo Duterte, pati mga Hapon dito sa Tokyo ay nagpaabot ng mensahe ng pagbati at suporta sa kanyang kaarawan. Dumagsa ang daang-daang Pilipino sa ginanap na selebrasyon ng ika-81 kaarawan ni former Philippine President Rodrigo Duterte dito sa Tokyo. Nagkaroon ng simpleng programa, salo-salo at pagbibigay pugay sa kanyang mga nagawa. Nagsagawa rin ng Unity March ang Filipino community para ipanawagan ng hustisya sa dating Pangulo. Ngunit bukod sa mga Pilipino, kapansin-pansin din ang pakikiisa ng ilang Japanese nationals sa naturang pagtitipon. Nagpaabot sila ng mensahe ng suporta at paghanga sa dating Pangulo. Isa na rito ang estudyanteng si Yawara Otose. I feel very impressed with many Philippine people love Duterte and Duterte. I feel Duterte sound is very justice and kind. So many people love him. He wants to make Japan and Philippines make friends with. I want to support Duterte, former president, and I want to learn about him. Ayon kay Yawara, nakikita niya ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Duterte. Dagdag pa niya, mahalaga ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Samantalang isa pang Japanese national ang naghayag din ng kanyang paghanga. Ayon sa kanya, nais niya makita ng personal ang dating Pangulo. すごく楽しい場にご招待いただいて本当にありがとうございます。すごくお父さんに出てきてもらって楽しいライフを過ごしていただきたいなと思います。はい。お体健康でいてほしいです。ずっとはい以上です。はいはいありがとうございました。 Bukod sa mga ordinaryong mamamayan, nagpahayag din ng suporta ang ilang international advocates. Kabilang dito ang human rights advocate na si Shunichi Fujiki ng United Nations Human Rights Council. Ayon sa kanya, hindi makatarungan ang kinahaharap na sitwasyon ni Duterte. We demand your immediate and unconditional release. What has been done to you is not justice. It's a punishment for a man who dared to protect his nation. Sa kasalukuyan, naharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Patuloy ang kanyang legal battle sa The Hague, Netherlands. Humingi na rin siya ng interim release, ngunit 3 beses nang na-deny ang kanyang request. Sa kabila nito, patuloy ang suporta mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang ilang dayuhan. On your 81st birthday, we celebrate the life of the true hero. A leader who loved his country more than his own comfort. A father who gives everything for his children. Ayon sa mga dumalo, hindi hadlang ang nasyonalidad upang ipakita ang suporta sa isang lider na kanilang hinahangaan. Para sa ilang Japanese nationals, nakikita nila ang pananaw ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community. Dagdag nila, ang boses ng mga OFW ang nagsisilbing patunay ng epekto ng pamumuno ni Duterte. Tatay Digong, we stand to you all our warmth, all our prayers, and all our strengths. May this day bring you inner peace in your mind, that certain knowledge that your sacrifice was never in vain. And finally, to Tatay Digong himself, may this heartfelt message of love, gratitude, and unbreakable hope somehow reach you in your prison cell today. Happy birthday, Duterte, former president. I want you to again in front of us. Maybe next Sara Duterte, maybe Philippine president. I want Japan and Philippines more make progress. Sa kabuuan, ipinakita ng selebrasyon na hindi lamang mga Pilipino ang nagbibigay halaga sa dating Pangulo, maging ang ilang dayuhan ay nagpahayag ng kanilang suporta at paghanga. Sa gitna ng kanyang kinahaharap na kaso, nanatiling buhay ang suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng distansya at pagkakaiba ng kultura, ay umusbong sa Tokyo ang suporta hindi lamang ng mga Pilipino, kundi maging ng ilang Japanese nationals para kay former President Rodrigo Duterte. Ipinapakita nito na ang impluwensya ng isang lider ay maaaring lumampas sa hangganan ng sariling bansa. Nagulat mula dito sa Japan, Guy Saito para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, SMNI News.